So, dito tayo ngayon sa SumIf na part 2. So, ngayon, meron tayong tinatawag na wildcard. So, yung wildcard kasi, it's provide flexibility when searching. So, ano nga ba ito? So, dito may mga examples. Yan. Pero, to explain you better, punta tayo dito sa sheet 3. May ginawa akong mga sample para mas maintindihan natin ang gusto. So, question mark represent any single character. For example, halimbawa yung criteria natin is H, tapos nilagyan natin ng question mark sa gitna, T. So, would match hot, hot, and heat. So, the question marks allows you to disguise one character you want to ignore. So, one question mark is equivalent sa one character. So, ibig sabihin, yung isang question mark daw, dinidisguise niya kung anong character yon. So, wala tayong, hindi natin alam kung anong character yun. Basta isang question mark, isang character. So, for example, dito, lilagay, tatlong question mark, then ED yung dulo. So, means that you're looking for the 5 letters, kasi tatlong question mark, then ED yung dulo. So, words that end with letter ED. So, yung possible na result niya is pwedeng rake, pwedeng hope, pwedeng saved. 'Di ba? Kasi yan yung mga ED sa dulo, pero tatlong question mark. Nagigets nyo, guys? So, asterisk. Asterisk is represent any sequence or character included none. For example, ginawa niyang criteria is up, then may asterisk sa dulo. So, would match na apple, application, and approach. Meaning, lahat ng words na nagsisimula sa up is makikita niya sa formula. The asterisk allows you to disguise any number of characters you want to ignore. Dito naman, nagbigay din sila ng example. For example, asterisk sandwich. So, ibig sabihin yon, hinahanap niya yung word na nag-end with sandwich. Kasi sa unahan niya nilagay yung asterisk. So, pag nilagay niya naman sa dulo yung asterisk, hinahanap niya yung wording na nag-start naman sa sandwich. So, pag nilagyan niya naman ng asterisk sa una pati huli, ibig sabihin, hinahanap niya naman lahat ng words na nagko-contain ng sandwich. So, ilagay natin dito sa example natin. No? So, how to sum by exact match. Dito muna tayo sa exact match. Nabubulol ako. So, sabi ng boss nyo, okay, pakihanap lahat ng total quantity ng may Italian beef na product natin. Ilan na lang lahat ng quantity. So, syempre, exact match yung gagamitin natin. Madali lang yan. Equals SumIf, di ba? So, dito natin nahanapin. Ito yung range natin. Then, ano ba yung pinapahanap ng boss natin? Yung Italian beef. So, yan. Then, yung sagot kung saan natin makikita is doon sa quantity kasi yun yung pinapahanap sa atin. Total quantity. So, close parenthesis, enter, go to fill siya. So, 14 yung sagot. Let's double check. Ano ba yung mga Italian na product? Ito. Then, yung quantity niya is 12 plus 2 is 14. So, tama. Tama siya. Formula 1. Then, next naman natin is paano pag veggie burger naman yung pinapahanap. So, madali lang. Kopyahin lang natin yung formula. Then, SumIf pala yan. Then, syempre, palitan natin ng criteria kasi veggie na yung pinapahanap eh. Veggie burger. Pag maling spelling, hindi yan mag-effective. Then, ilan saan natin hinahanap? Dito sa quantity kasi total quantity. So, 13. So, let's double check. Ito yung veggie burger. So, 9 plus 4, 14. Tama yung formula natin. So, ganun lang maghanap pag exact match. So, sobrang dali niya lang. Ngayon, proceed tayo dito sa may how to sum by a partial match. So, dito natin magagamit yung wildcard na sinasabi ko. For example, total quantity of item that contain cheese. So, yung magiging formula niyan is equals equals SumIf, 'di ba?
So, dito natin hanapin yung product kasi ang sabi niyan, yung nagko-contain daw ng cheese. So, 'di ba sa example kanina, nalagyan natin ng asterisk sa dulo. Pati sa sa harap at likod. Kasi lahat ng cheese, total quantity, so ito yung sum range natin. Enter 20. So, kopyahin natin. So, ito yung formula na ginamit natin. Kasi sa wildcard kanina, nilagyan, 'di ba? Kung makikita nyo dito, contain ng sandwich. So, asterisk sa unahan, asterisk sa likod. So, ginawa natin siya sa cheese kasi ang sabi ng boss natin, hanapin natin lahat ng items, total quantity ng items na naglalaman ng cheese. So, ngayon, syempre, hanapin natin, i-double check natin, ham and cheese burger, ham and cheese sandwich, ano pa ba yung may mga cheese dito? Cheeseburger, highlight natin, then yung total quantity niya is 20. So, tama naman yung formula na ginawa natin. What if pinahanap ng boss natin is total quantity of items that contain burger, 'di ba? Then ginamit lang natin is yung question mark. For example, equals sum if, 'di ba? Dito natin hahanapin sa column B yung criteria natin. Then gumamit tayo ng wildcard. Sabihin natin ilang letter ba yung burger? 6. So gagamit tayo ng 1, 2, 3, 4 character, disguise character, then ER yung dulo. Then, total quantity, yan. Plus parentheses, 0, 81, burger. So, bakit naging 0? Let's double check. Okay. Lahat ng may burger pala. Nagko-contain ng burger, ang sabi ng boss natin. Ito, nagko-contain burger. So, pero gumamit tayo ng wildcard na question marks. Ibig sabihin, lahat ng ER na nagtatapos na may 6-letter characters, yun yung hahanapin ng formula natin. So, i-double check nga natin kung tama. So, meron tayong BG Burger. Ano pa? BG Burger lang. So, BG Burger lang ang meron tayo dito. I-highlight natin. So, 4 plus 9, 13 lang. So, bakit 50 yung sagot? Kasi, ilan yan? Kasi kung makikita mo, meron tayong cheeseburger pa. 'Di ba? Ito. Hinahanap niya din yan. So, palitan natin ang kulay kasi sa second, ano na siya. So, ilan na yung total? Tingnan natin, 21. So, bakit kulang siya ng 19? Kasi 15 to. Kasi kung makikita mo, gumamit tayo ng wildcard na character na question mark. So, ibig sabihin, di ba ito, yung 4 na letter na to, hindi natin alam kung ano yung, kung anong specific na letter. So basta nagtatapos lang siya sa ER, meaning, na detect ng formula yung Barker, pati Denver. Bakit niya na-detect? Kasi yung Barker is 6-letter word din na nag-e-N sa ER, and then yung Denver is 6-letter word din na nag-e-N sa ER. So, most probably, na-detect niya to. Kaya, nagkasagot siya na 15. So, nagets nyo ba guys, yung paggamit natin ng wildcard characters. 'Di ba? Next na ituturo ko is paano pag may contain na tayo sa value ng mga cells, and what if sum if plus sum if, pwede ba natin yun? Kunyari dalawang chef yung pinapahanap sa atin, then anong product, kung ilan yung total price, pwede. Malalaman natin sa next video natin. Okay?